Pagkatapos ng 3 taong pag-aaral sa ibang bansa, pagkaalis ko pa lang sa eroplano, binihag na ako ng kuya ko. Pagkamulat ko, nakagapos ang mga pulso at paa ko sa kama. Nakayakap siya sa akin, buong katawan nakasiksik sa dibdib ko. Ang mahaba niyang maitim na buhok ay nakakalat sa dibdib at lig ko, may dalang malamig at pamilyar na pabango. Halos buong katawan niyang malambot ay nakadikit sa akin. Sa manipis na niggown, malinaw kong nararamdaman ang lambot niya na nakadikit sa dibdib ko. Kasabay ng bahagyang pag-angat baba ng kanyang hininga, ang mainit niyang hininga ay tumatama sa aking balikat, paulit-ulit. Para bang balahibo, ginugulo nito ang aking nerbiyos. Sa panaginip, bahagya siyang sumandal, ang malambot niyang labi ay bahagyang dumampi sa aking balat. Nag-iwan ito ng isang manipis na halik sa aking liig na may bahid ng pagkalito. Nanginginig ang buong katawan ko, nanlalaki ang lalamunan ko. Ngunit hindi ako makapagsalita. Hindi nagtagal, ang mahaba niyang pilikmata ay bahagyang kumislap. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, na puno ng kakaibang kasiyahan at pagkaakit. Bahagya siyang tumingin pataas. Gamit ang kanyang daliri, maingat niyang itinaas ang aking baba. Malamig ang kanyang mga daliri, ngunit may kasamang malambot na pagmamahal, pinilit akong makipagtitigan sa kanya. Tumingin siya sa akin, ang sulok ng kanyang bibig ay bahagyang umiti ng malambot ngunit mapanganib. Bumulong siya. Kapatid, maligayang pagbabalik, 3 taon kang tumakas. Ngayong pagkakataon, manatili ka na habang buhay. Noong 7 taon ako, nagbago ang direksyon ng buhay ko. Isang magkasuotang pares na nakadamit ng maayos. May mahinang aura, ang nagdala sa akin palabas ng orphanage. Ang tunay nilang layunin ay para samahan ko ang anak nilang may matinding trauma sa loob. Ang babaeng iyon ay si Shenzinian, maganda at kaakit-akit. Ngunit kasing babasagin siya ng isang porselana na madaling mabali. Ang buong tiwala at pag-asa niya sa mundo ay inilaan niya sa akin. Para bang ako lang ang kanyang huling pag-asa. Noong mga panahong iyon, inakala ko talagang magiging kaligtasan niya ako. Unti-unting hihilahin ko siya mula sa kadiliman. Hanggang sa aksidente kong mabuksan ang diary na tinatago niya sa ilalim ng kama at makita ang pangungusap na nagpatayo ng balahibo ko. Gusto ko siyang ikulong. Ikulong habang buhay, walang sinumang makakakuha sa kanya. Ang matinding takot na iyon ay agad na bumalot sa akin. Pinili kong tumakas. 3 taon ang lumipas, naglalakad ako palabas ng airport na may dalang maleta. Ang lamig ng gabi ng taglamig ay nagpapanginginig sa akin. Pagkatapos kong makipag-usap sandali sa isang dating kaklase sa high school, habang naghahanda akong sumakay ng taxi pa uwi. Biglang may malakas na hampas sa likod ng ulo ko, naging itim ang paningin ko at tuluyang nawalan ng malay. Nang magising ako muli, napagtanto kong nakahiga ako sa isang hindi pamilyar ngunit pamilyar na kama. Ang aking mga pulso at paa ay mahigpit na nakagapos sa malamig na bakal na posas. Buong katawan ko ay nakagapos na parang krus sa kama. Hindi ako makakagalaw kahit kaunti. Tahimik na tahimik sa kwarto, tanging ang madilim na ilaw lang ang nakasindi. Ang mga kortina ay nakasara ng mahigpit. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang takot ay parang malamig na tubig na dumaloy mula sa aking gulugod. Habang binubuksan ko ang bibig ko para sumigaw, bigla kong naramdaman ang isang mainit na bagay sa aking dibdib. Pagtingin ko pababa, may isang babaeng mahaba ang buhok. Buong katawan niyang nakadikit sa aking dibdib. Mahigpit ang pagkakakapit ng kanyang 2 braso sa aking baywang. Para siyang nalulunod na tao na kumakapit sa huling piraso ng kahoy. Ang kanyang buhok ay maitim at malambot, nakakalat sa aking braso at unan. May dalang malamig ngunit pamilyar na bango. Kahit sa panaginip, bahagya pa rin siyang nakasimangot. Minsan, lalo pa itong humihigpit, para bang kung bibitaw ako ng kaunti, bigla siyang mawawala. Sa sandaling iyon, lahat ng takot at pagkataranta ay napalitan ng ibang komplikadong damdamin. Sa mahinang liwanag, sa wakas ay nakita ko ang kanyang mukha. Ang balat ay kasing puti ng pinakamagandang porselana. Ang mga mata at kilay ay kasing pino ng isang nilalang na lumabas sa isang larawan. Mahaba ang mga pilik mata na nakatungo, na nagbibigay ng isang maliit at malambot na lilim sa mga talukap ng mata. Ang kanyang mukha, habang natutulog ay tahimik at marupok, walang bahid ng pagiging malamig o mapagmataas tulad noong siya ay gising, tila isang estatwa na maingat na inukit. Ngunit muling nabigyan ng kaluluwa na Bone China doll. Ang mukhang ito, 14 na taon na ang nakalilipas, nang una ko siyang makilala. Halos pareho pa rin. Noon, siya ay nakaupo sa bay window, nakatunganga lamang sa labas ng bintana, hindi gumagalaw. Ngayon naman, siya ay mapayapang nakahiga sa aking mga bisig, niyayakap ako lamang, na para bang sa wakas ay nahanap na niya ang nawala niyang matagal na. Pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Ang aking lalamunan ay nanuyo at ang aking puso ay tila dinurog. Lahat ng katanungan ay naglaho sa sandaling ito dahil nakilala ko ito. Xinyan.
Binigkas ko ang pangalan ng marahan, ang aking boses ay garalgal at may tinig na hindi ko napansin. Siya ang aking ate, Shen Xinyan. At siya rin ang kapalaran na hindi ko kailanman matatakasan sa aking buhay. Ako si Shen Xian. Bago ako maging 7 taong gulang. Ang aking mundo ay binubuo lamang ng mga pader ng kulay abo na orphanage, mga kumot na hindi sapat ang init, at ang mga ingay ng mga bata na nag-aaway para sa pagkain. Ako ay direktang inilaglag sa pintuan ng orphanage ng aking mga magulang. Walang pangalan, walang anumang pagkakakilanlan, kahit isang piraso ng papel na nakasulat. Ang petsa ng kapanganakan. Ang tagapamahala ng orphanage ay basta na lamang nagbigay sa akin ng pansamantalang pangalan. Tinawag akong maliit na bato, marahil dahil sa tingin nila ay matigas ang aking kapalaran, tulad ng isang bato na hindi mamatay kahit tapakan. Mula pagkabata, ako ay mas tahimik kaysa sa ibang mga bata. At mas marunong umunawa sa iba. Hindi dahil sa likas na kabutihan, kundi dahil nakakita ako ng napakaraming kawalang pakialam at pagtalikod. Sa halip, natutunan kong paano maging mapagmalasakit at alagaan ang iba. Ang mga mas batang-bata na umiiyak. Ibibigay ko ang kalahati ng aking tinapay sa kanila. Nang magkahiwalay ako at magtrabaho. Walang espesyal, walang pamilya o pagmamalasakit. Hanggang sa isang mahiwagang boses ang lumitaw. Sabi niya ang pangalan niya ay Xiaohe. Siya ay isang tagapamahala sa ilalim ni Dingdong. Tinanong niya kung gusto kong magkaroon ng mas kapanapanabik na buhay, kahit na ang proseso ay hindi perpekto. Agad akong tumango, ayaw kong palampasin ang pagkakataon na ito. Unti-unting lumalayo ang boses. Ngunit naramdaman ko na mayroon ng nagbago. Sa hindi nagtagal, may isang pares ng mag-asawa na nakasuot ng malinis na suit at may mabait na aura ang lumitaw. Ang lalaki ay nagngangalang Shen Jianmin. Ang babae ay si Suwan. Sila ay naroon upang mag-ampo ng bata. Kalaunan, nalaman ko na hindi lamang sila simpleng naghahanap ng anak, kundi may isang batang babae sa kanilang tahanan na nangangailangan ng pangmatagalang kasama at pagtubos. Nang itulak ako ng tagapamahala sa harap nila, yumuko ako at hindi makapagsalita. Pinuri ako ng tagapamahala bilang pinakamatino. Hindi ako nagdudulot ng problema at marunong akong umunawa sa iba. Si Suwan ay lumuhod at marahang hinaplos ang aking ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaawa, ngunit mayroon ding bakas ng hindi maitatagong pagod. Ang kanyang tinig ay mahina. Tinatanong ako kung gusto ko bang sumama sa kanila pauwi. May ate sa bahay at kailangan niya ng kasama. Hindi ko noon alam kung ano ang ibig sabihin ng kailangan ng kasama. Alam ko lang, sa wakas ay mayroon na akong tahanan na may bubong, kama, tatay, nanay at isang ate. Binigyan nila ako ng pangalang Shen Xian, kasama ang apelyido nila. Naging tunay akong miyembro ng pamilyang Shen. Habang pauwi, unti-unting ikinuwento sa akin ni Suwan ang sitwasyon ng pamilya at ang tungkol sa ate kong si Shen Xian. Si Shen Xian ay isang taon na mas matanda sa akin. Noong bata siya, nakaranas siya ng isang napakatakot na aksidente. Hindi niya detalyadong ikinuwento ang mga detalye. Sinabi lang niya na nakakatakot ang eksena na nag-iwan ng malalim na psikolohikal na trauma kay Shen Xian. Simula noon, ayaw nang makipag-usap ni Shen Xian kaninuman. Ganap niyang isinara ang sarili, natatakot sa mga estranghero, natatakot sa biglaang pag-unlad. Natatakot sa ilang mga eksena at kilos. Minsan, nasasaktan siya ng isang ordinaryong salita, sumisigaw siya, hindi pwedeng lumapit ang sinuman. Sinabi ng doktor na ang gamot ay pantulong lamang. Ang pinakamahalaga ay mayroong magbabantay sa kanya sa mahabang panahon, mas mabuti kong miyembro ng pamilya. Dahan-dahang palayasin ang kanyang mga problema sa puso gamit ang pagmamahal ng pamilya. Ngunit ang pamilyang Shen ay isang mayamang pamilya na may maraming negosyo. Maraming bagay ang nangangailangan ang personal na pagpapasya ng mag-asawa. Napaka-busy nila na halos wala silang oras sa bahay, lalo na ang palaging bantayan si Shen Xian. Naisip din nilang iwanan ang kanilang trabaho at ituon ang pansin sa kanya. Ngunit ang libu-libong empleyado ng kumpanya ay umaasa sa pamilyang Shen para sa kanilang kabuhayan. Marami rin ang nag-aabang para makuha ang kanilang negosyo. Nag-empleyo sila ng mga kasambahay, tagapag-alaga, at mga therapist na pupunta sa bahay. Ngunit walang tiwala si Shen Xian kaninuman. Tinutulan niya ang sinumang lumapit sa kanya. Sa kawalan ng pag-asa, nagpasya silang mag-ampo ng isang bata. Isang bata na halos kaedad niya, may banayad na ugali at makakasama niya sa mahabang panahon. Isang bata na hindi aalis sa tabi niya tulad ng isang miyembro ng pamilya. At ako ang siyang angkop sa lahat ng kanilang mga kondisyon. Humawak sa aking kamay si Suwan at sinabi sa akin ng may seryosong tinig, "Anak, sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Minsan ay maaaring maging mapanganib ang ate mo. Una sa lahat, kailangan mong pangalagaan ang iyong sarili. Huwag matakot at huwag mo siyang sisihin.
Hindi niya sinasadya, natatakot lang siya. Hindi namin hinihingi na gawin mo ang anuman, gusto lang namin na samahan mo siya ng higit pa. Magsalita ka sa kanya, huwag mo siyang iwan mag-isa. Tumango ako at sumagot ng mahina. Naiintindihan ko, Mama. Sa sandaling iyon, hindi ako natakot kay Shenzian. Tanging habag ang nararamdaman ko. Pareho kaming kulang sa pagmamahal. Ako ay pinabayaan ng aking mga tunay na magulang, habang siya naman ay nakulong sa sarili niyang mundo dahil sa isang aksidente. Hindi siya makaiyak ng malakas. Sa unang pagkakataon na nakita ko si Shenzian, ito ay sa pinakadulo ng ikalawang palapag ng kanilang bahay. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Tahimik sa loob, walang tunog. Bahagya kong binuksan ang pinto. Nakita ko ang isang batang babae na nakaupo sa bay window, nakatalikod sa akin, nakatingin sa labas. Ang sikat ng araw ay tumago sa bintana at tumama sa kanya. Para bang nababalutan siya ng isang malambot na liwanag. Nakasuot siya ng puting nightgown, ang kanyang mahabang buhok ay malambot at itim. Kumalat sa kanyang balikat at likod. Ang likod na iyon ay nagpapasalamat sa isang tao na maganda na parang hindi totoo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang aking mga hakbang ay naging napakagaan, na parang natatakot akong maistorbo ang isang maselan na bagay. Lumapit pa ako ng ilang hakbang bago ko nakita ang mukha niya. Sa sandaling iyon, tuluyang natigilan ako. Napakaganda niya. Napakaganda na bilang isang 7 taong gulang, hindi ko mahanap ang mga salita upang ilarawan ito. Ang kanyang balat ay puti na parang porselana, ang kanyang mga mata ay kasing delikado ng isang tao mula sa isang larawan. Ang kanyang mahabang pilikmata ay nakalugay, nagbibigay ng maliit na anino sa kanyang mga pisngi. Halos kaedad ko siya. Ngunit mayroon siyang kakaibang aura na hindi mo maiwasang tingnan. Sa gayon kagandang mukha. Nakaupo lang siya doon, nakatingin sa labas ng bintana, hindi gumagalaw. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Hindi siya kumukurap, para siyang isang estatwa na nililok ng maselan, ngunit nakalimutang bigyan ng kaluluwa. Bigla na lang may pumiga sa puso ko. Bakit ang ganda-gandang bata ay nagkaganyan? Hindi ako lumapit, nanatili lang ako sa pinto at mahinang tinawag, ate. Hindi siya lumingon, hindi man lang kumilos. Naiwan lang ako doon, tahimik na kasama siya. Tumayo lang ako doon buong hapon. Hindi siya nagsasalita, hindi rin ako. Hindi siya gumagalaw, hindi rin ako. Ang araw ay nagbago mula sa pagiging tagilid patungong patag, pagkatapos ay naging madilaw, at sa wakas ay tuluyang lumubog. Nanigas ang mga binti ko, pero habang tinitingnan ko ang kanyang likod, hindi ko mapigilang manatili. Sinabi ng mga kasambahay sa amin noon na wala pang sinuman ang nakatagal sa kanyang silid ng higit sa 10 minuto. Nagsisigaw siya, nananakit, o kaya'y pinaalis ang mga tao. Ngunit noon, hindi niya ako pinaalis. Mula noon, halos lahat ng oras ko ay ginugol ko sa kanya. Kumakain siya, nakaupo lang ako sa tabi niya. Nanonood siya, tahimik lang ako sa isang tabi. Nang magising siya sa isang bangungot sa gabi, sumisigaw at nagkukubli. Naupo ako sa tabi ng kama, hindi hinahawakan, hindi lumalapit, basta't nagsasalita. Ate, nandito lang ako. Huwag kang matakot. Noong una, puno siya ng pag-iingat sa akin. Hindi niya tinanggap ang kahit na kaunting tulong. Hindi ako pinapansin kapag nagsasalita ako, at kapag gusto kong lumapit. Agad siyang naninigas, puno ng takot at pag-aalala sa kanyang mga mata, tulad ng isang kuting na handang sumugod. Ngunit hindi ako nagmamadali. Natutunan ko ang pasensya mula pagkabata, at natutunan ko rin ang paghihintay. Alam ko na ang mga nasirang bagay ay hindi maaaring piliting ayusin, kailangan lang itong painitin ng paunti-unti at pagtagpi-tagpiin. Lumipas ang mga araw, magkasama kami araw-araw, papasok sa paaralan. Pauwi mula sa paaralan, pauwi sa bahay at magkasama sa silid. Kakaunti pa rin ang kanyang sinasabi, ngunit unti-unti, hindi na siya umiiwas sa akin ng sinasadya, at hindi na siya natataranta kapag lumalapit ako. Palihim niya akong tinitingnan, maingat ang kanyang mga mata, na para bang sinusuri ang isang estranghero na hindi siya sasaktan. Ang tunay na nakabasag sa kanyang pagiging malamig ay isang aksidente noong 3 baitang. May ilang lalaki na naglalaro sa pasilyo. Ang isa sa kanila ay naitulak pababa, at ang kanyang iyak ay naging matinis at nakakabingi. Agad kong napansin ang kanyang pagiging hindi normal. Ang kanyang mukha ay agad na namutla, ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto, at ang kanyang mga pupil ay nanlaki. Mahigpit niyang hinawakan ang isang sulok, at hindi niya mapigilang umatras patungo sa pader. Ang kanyang paghinga ay mabilis na parang malalapit ng mamatay. Ang mga kaklase sa paligid ay natakot at umatras. Wala akong inisip. Wala namang mananakit sa'yo dito. Nanginginig siya sa aking yakap, tumutulo ang kanyang mga luha ng tahimik. Hindi siya sumisigaw o nananakit, basta't mahigpit niyang hawak ang aking damit. Parang hawak ang huling tali ng kaligtasan.
Ngunit ang mga bata sa paligid, ang kasamaan ng mga bata ay pinakadirekta. At hindi ito nakatago. May tumuturo sa kanya at bumubulong, may sakit ba siya? Baliw ba siya? Bakit siya umiiyak ng ganyan? Lumayo ka sa kanya. Huwag kang masaktan yan, bawat salita ay tumatago sa iyong pandinig, ubod ng sama at nakakairita. Mas hinigpitan ko ang aking pagprotekta kay Shenzinian, ang baba ko ay nakapatong sa kanyang ulo, upang hindi niya marinig ang mga masasamang salita. Pinakita ko sa kanya na ang tingin ng iba ay pareho. Tumingala ako sa mga kaklase ko, ang aking tinig ay mahinahon ngunit may hindi matatawarang determinasyon. Ang kapatid ko ay may sakit lang, pansamantalang hindi komportable. Sino bang pamilya ang hindi nagkakasakit? Wala ba kayong mga panahon na nagkakasakit at hindi komportable? Mula noon, tuluyan nang nawala ang pagiging mapagmatsyag ni Shen Xinian sa akin. Nagsimula siyang magsalita sa akin, kahit isa o dalawang salita lang, lalapit pa rin siya sa akin. Hinahawakan ang lailayan ng aking damit, tahimik akong titingnan habang kumakain ako, at tahimik na sasandal sa aking tabi sa gabi. Ang puwang sa kanyang puso na napuno ng kadiliman ay unti-unti kong hinawi, nagpapahintulot sa liwanag na pumasok. Unti-unti ko ring napagtanto, sa kanyang mundo, tila wala nang natira kundi ako. Ang aking mga magulang ay abala pa rin, paminsan-minsan na uwi ay bibati lang ng mabilis, magbibigay ng kaunting pera para sa mga bulaklak at aalis na muli. Hindi siya malapit sa kanyang mga magulang, hindi siya malapit sa mga ordinaryong tao, hindi siya malapit sa mga guro at kaklase. Ang buong mundo ay nakadepende lamang sa akin. Ang pagdepende na iyon ay orihinal na pagmamahal ng pamilya, isang pakiramdam ng seguridad. Ngunit habang lumalaki siya, unti-unting nagbago ang lasa. Noong high school na si Shen Xinian, hindi na siya nagkaroon ng atake. Mukha siyang normal na tao, walang anumang pagkakaiba. Iyon nga lang, ayaw niyang magsalita, ayaw niyang makipag-ugnayan sa iba, at malamig at malayo siya sa lahat. Tinawag siyang Key Ice Mountain Beauty at T-Cold Scholar ng mga kaklase niya. Akala ng lahat, ang trauma niya noong bata pa ay tuluyan ng gumaling. Na siya ay dahan-dahang nagaling dahil sa akin. Tanging ako lang ang nakakaalam, hindi ito tama. Malaki ang pagkakamali, 12 beses ang pagkakamali. Ang pagdepende niya sa akin ay lumampas na sa normal na antas ng pakikipaglaban sa kaaway. Nakarating pa nga sa antas ng isang pathological comradeship. Tila wala siyang konsepto ng pagkakaiba ng kasarian. Kumain ako ng kalahating tinapay. Diretso niya itong kukunin at kakagatin na parang natural lang. Ang baso kung saan ako uminom ng tubig. Kukunin niya at inumin, hindi siya umiiwas. Sa gabi, palihim siyang papasok sa aking kwarto. Makikipagsiksikan sa aking tabi at yayakapin ang aking braso, tahimik na matutulog hanggang umaga. Dapat hawakan niya ang aking kamay kapag lumalabas. Hindi ito papayagan kahit isang segundo lang. Agad siyang magpapanik at hahanapin ako. Hindi ako tanga. Malinaw kong nararamdaman na may hindi tama. Sinubukan kong lumayo sa kanya at sinubukan ko ring mahinahon siyang paalalahanan. Xinian, lumaki na tayo. May pagkakaiba ang lalaki at babae. Hindi na tayo maaaring maging tulad noong bata pa tayo. Ngunit agad na namula ang kanyang mga mata. Ang mga luha ay naglalaro sa paligid ng kanyang mga mata. Tiningnan niya ako na may malungkot at mahinang tingin. At nanginginig ang kanyang tinig na sinabi, hindi ba tayo pamilya? Hindi ba dapat maging malapit ang pamilya? Sa tingin mo ba ay nakakabagot ako? Sa tingin mo ba ay nakakainis ako at gusto mong itapon ako? Sa tuwing sasabihin niya ito, hindi ako makapagsalita. Naawa ako sa kanya. Hindi ko kayang makita siyang malungkot, hindi ko kayang makita siyang natatakot na iwanan. Sa lahat ng mga taon na ito, ako ang nag-iisa niyang sinag ng pag-asa. Pinapanatili ang mahabang daan niya, ang tanging sandigan. Kung itutulak ko ba talaga siya palayo? Babagsak ba siya ulit sa dating pagkakayuko sa sulok, puno ng tinik? Pinagbibigyan ko siya ng paulit-ulit. Kailangan ko lang magpapanatili ng distansya ng mag-isa, pero hindi ko magawang tumanggi ng tunay. Ang mas nakakabahala pa ay, may malaking pagka-negatibo siya sa lahat ng babae sa paligid ko. Kapag may babaeng nagpakita ng paghanga sa akin, agad siyang lalapit. Tahimik niya akong hihilahin sa likod niya at malamig na sasabihin sa iba, ngayon ay high school na. Ang pag-aaral ang pinakamahalaga. Ang kapatid ko ay hindi nakikipag-date at wala ring oras makipagkwentuhan. Mabait ngunit may malakas na pagiging agresibo, isang salita lang ay sapat na para harangan ang lahat sa pinto. Sa paglipas ng panahon, walang babae sa klase ang nangahas lumapit sa akin. Alam ng lahat na sobrang possessive ni Shen Xinian. Kung sino man ang dumikit sa kapatid niya, makakalaban niya. Akala ko noon ito ay dahil lang sa kanyang insecurity. Sobrang pagiging dependent. Hanggang sa araw na nadiskubre ko ang pinakamadilim at pinakamalupit niyang sikreto. Pag-uwi ko galing paaralan noong araw na iyon,
pumunta ako sa kwarto niya para kumuha ng gamit at hindi ko sinasadyang nakita ang diary niyang naiwan sa kama. Malinis ang pabalat, walang pangalan, tanging isang maliit na puting bulaklak. Hindi ko sinasadyang basahin, ngunit bahagyang bumukas ang pabalat at ang mga salita sa itaas ay pumasok sa aking paningin. Pagkabasa ko lang ng ilang linya, ang lahat ng dugo ko ay parang nagyelo. Noong hinawakan ng babae ang kapatid ko kanina. Ang marumi niyang kamay, gusto ko na lang itong putulin. Bakit laging may mga babaeng gustong lumapit sa kanya? Siya ay akin, at siya ay akin lang. Umiti siya sa ibang babae kanina. Nasasaktan ako. Gusto ko na lang siyang ikulong. Sa lugar kung saan ako lang ang makakakita sa kanya. Mahal ko siya. Mahal na gusto ko siyang isama sa aking buto at dugo para walang makakuha sa kanya. Gabi-gabi, tinutupad nito ang pagmamahal, ang obsesyon, at ang halos baluktot na pagnanais na maging kasama. Puno ng pagkaparanoid at kabaliwan ang bawat linya. Nakatayo ako roon, nanlalamig ang mga kamay at paa, nanginginig ang mga ugat. Sa sandaling iyon, talagang natakot ako. Akala ko ay napagaling ko siya, na tinulungan ko siyang malampasan ang kanyang kadiliman. Kami ay magkapatid na umaasa sa isa't isa, kami ay pamilya. Ngunit hindi ko naisip. Ang kanyang nararamdaman para sa akin ay matagal nang lumagpas sa pagiging magkapatid at naging ganito katulad ng pagkaparanoid at kabaliwan. Isang pagmamahal na may kasamang pagkasira. Ngunit habang nawawala ang takot, mas marami ang naiwang kalituhan. Pagkalito at panghihinayang. Sa loob ng maraming taon, sa kanyang mga mata ay ako lang, sa kanyang puso ay ako lang. Inilagay niya ang lahat ng kanyang emosyon, lahat ng kanyang pagdepende, lahat ng kanyang pagmamahal. Lahat sa akin lamang. Hindi ko kayang sisihin siya, ngunit hindi rin ako makakomportable. Natanggapin ang ganitong klase ng kakaibang pagmamahal. Ang aking adopted parents ay napakabuti sa akin, tulad ng dati. Binigyan nila ako ng tahanan, ng init, ng lahat na hindi ko mapangarap noong bata pa ako. Hindi ko maaaring sirain ang pamilyang ito. Hindi ko sila maaaring bigin. At lalong hindi ko maaaring hayaan si Zinian na muling mahulog sa kadiliman dahil sa akin. Nag-alinlangan ako ng matagal. Sa huli, sinabi ko ang buong bagay kay Shen Jianmin at Suwan. Inakala kong magugulat sila, magagalit, o hindi tatanggapin. Ngunit pagkatapos nilang makinig, tumahimik lang sila ng matagal. Wala masyadong sorpresa sa kanilang mga mukha, tila may hinala na sila dati. Bumuntong hininga si Suwan. Namumula ang kanyang mga mata, hindi ka namin sinisisi o si Zinyan. Lumaki kayo ng magkasama, araw-araw kayo nagkasama. At ikaw ang humugot sa kanya mula sa kadiliman. Ang lahat ng init sa kanyang buhay ay nagmula sa iyo. Normal lang na hindi niya malaman ang pagkakaiba ng pagmamahal sa pamilya at pag-ibig. Tinaplos ni Shen Jianmin ang aking balikat. Nag-usap na kami. Pumunta ka sa ibang bansa para mag-aral. Masyado na kayong matagal na magkasama, napakalapit na ng inyong pagkakabigkis. Matagal na kayong hindi makita ang inyong puso. Maghiwalay kayo ng 3 taon para magpakalma. At ang distansya ay magpapaisip sa inyo kung ito ba ay pag-asa, pagkebagay o totoong pag-ibig. Bigyan siya ng oras at bigyan din ang iyong sarili ng oras. At saka, ano man ang maging resulta. Ikaw pa rin ang aming anak. Ano man ang piliin mong gawin, susuportahan ka namin. Sumang-ayon ako. Kailangan kong umalis, kailangan kong magpakalma, at kailangan ko ring turuan si Shen Zinian na maging independent. Kailangan niyang matutunan na hindi niya dapat ilagay ang buong buhay niya sa akin. Pero hindi ko alam kung paano haharapin iyon, kung paano sasabihin. Aalis na ako. Pupunta ako sa napakalayong lugar, 3 buong taon. Natatakot akong umiyak siya. Natatakot akong magmakaawa siya na huwag akong umalis, natatakot ako sa tingin niya ng pagtalikod. At higit pa, natatakot ako na hindi ako makakaalis. Kaya gumawa ako ng pinakamahinang desisyon. Umalis ng palihim. Nang gabing iyon, habang natutulog siya, inayos ko ang aking mga gamit. Umalis ako ng palihim sa pinakamadilim na oras bago magbukang liwayway. Ang buhay na 10 taon na ito, walang paalam, walang paliwanag. Hindi ko siya hinintay na bumalik, basta na lang naglaho. Sa sandaling lumipad ang eroplano, pinapanood ko ang papalayo ng papalayo na lungsod sa labas ng bintana, pakiramdam ko ay walang laman ang aking puso. Alam kong mababaliw siya. Ngunit hindi ko inakala na ang paghihiwalay na ito ay tatagal ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, nagsikap akong mag-aral. Nagsikap akong magtrabaho para maging abala ako at walang oras na mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit lalo pang naghihiwalay. Mas malinaw kong naintindihan na ang nararamdaman ko para kay Shen Zinian ay hindi na lamang awa. Hindi na lamang pagkaawa at pagkaawa. Gusto ko siya. Gusto ko siya tulad ng gusto ng isang lalaki sa isang babae. Gusto kong makasama siya sa buong buhay ko. Gusto kong makasama siya.
Gusto kong bigyan siya ng isang tahanan. Nalaman ko, hindi lang ako ang pumasok sa kanyang mundo, kundi siya rin ay pumasok sa aking mundo. Pumasok siya sa aking puso. Miss ko siya ng sobra, pero mas natatakot ako sa kanya. Hindi ako natatakot na saktan niya ako, natatakot ako na saktan niya ang sarili niya. Sa unang taon pagkapunta ko sa ibang bansa, nakipag-ugnayan ako sa ilang mga psychiatrist. Mayroon sa domestic at mayroon sa abroad. Mayroong espesyalista sa sikolohiya ng kabataan. Mayroong mga eksperto na nag-aaral ng borderline personality disorder. Inilahad ko ang sitwasyon ni Zinyan, syempre, tinanggal ang pangalan at tiyak na impormasyon. At sinabi ko sa kanila ng detalyado, tinatanong ang daloy at posibleng resulta ng sakit na ito. Tumahimik ang mga doktor ng matagal pagkatapos makinig. Ang ganitong klase ng pag-asa ay lumagpas na sa normal na pagmamahal sa pamilya o pag-ibig. Lahat ng kanyang pangangailangan sa emosyonal, seguridad, at pag-iral ay nakasalalay sa iisang tao. Hindi kanya kapatid, hindi rin siya minamahal. Ikaw ang kanyang buong mundo. Kung hahayaan lang ito, ang sitwasyon ay kadalasang hahantong sa dalawang sukdulan. Ang unang sukdulan ay ang pagkasira ng sarili. Kapag naramdaman niyang siya ay naiiwasan, napapabayaan, o inabandona, kahit na ito ay sa kanyang sariling pananaw lamang. Magkakaroon siya ng matinding pagdududa sa sarili at pag-atake sa sarili. Mararamdaman niyang hindi siya sapat kaya hindi kanya mapapanatili. Mararamdaman niyang walang saysay ang buhay dahil wala ka. Ang pagkasira ng sarili o maging ang pagkitil sa sarili ay mga posibleng kahihinatnan. Ang pangalawang sukdulan, nagpaos siya sandali, ay ang pagwasak sa taong mahal niya. Susubukan niyang kontrolin ka, pag-agawan ka, putulin ang lahat ng koneksyon mo sa labas, at gagawin kang isang bagay na kanya lamang. Sa kanyang pananaw, sa ganitong paraan lamang niya ikaw mapapasa kanya magpakailanman at masisigurong hindi ka aalis. Alin man sa dalawa, ang kahihinatnan ay hindi ang nais ninyo. Ang huling sinabi ay mas direkta. Ginoo, iminumungkahi ko na maging handa ka sa pag-iisip. Kung pipiliin mong bumalik sa kanya, kailangan mong tanggapin ang isang katotohanan. Hindi mo magkakaroon ng normal na buhay panlipunan. Ang sinumang lalaki na lumalapit ay ituturing niyang banta, at ang anumang kabutihan mo sa iba ay tutukuyin niya bilang pagtataksil. Patuloy siyang magdududa, mag-aalala, at gagamitin ang kanyang pagdurusa upang ikaw ay itali. Sa paglipas ng panahon, alin man sa iyo ay mahihila niya pababa sa kailaliman, o ikaw ang magtutulak sa kanya sa kailaliman. Maliban kung ano. Naisip kong nakahawak ako sa dayami ng kaligtasan at agad na nagtanong, maliban kung magagabayan mo siya upang makabuo ng isang bagong malusog na pattern ng relasyon. Sabi ng doktor, mahirap ito, napakahirap. Ito ay parang kailangan mong personal na tulungan siyang muling buuin ang isang sistema ng pagkilala. Para maintindihan niya kung ano ang tunay na pag-ibig, ano ang pantay na paggalang. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng mga taon. Maaari pang ang mabigo, ngunit kung talagang mahal mo siya, ito ang tanging daan palabas. Noong gabing iyon, ginugol ko ang 1 taon sa isang apartment sa ibang bansa. Sa labas ng bintana ay isang kakaibang lungsod, kakaibang mga ilaw, kakaibang mga tao. Ngayon ay naninigarilyo ako sa unang pagkakataon. Ang usok ay dumadagsa. Naalala ko noong bata pa ako at unang beses ko siyang nakita. Nakaupo siya sa bintana, nasisikatan ng araw. Parang isang pinong porselanang manika. Kagandahan na nakakasilaw at mahina na nakakaawa. Naalala ko ang unang beses na hinawakan niya ang aking kamay ng kusa. Ang maliliit na palad na puno ng lamig, ang malamig na gabi. Naalala ko noong nananaginip siya ng masama sa gabi. Pinapatapik ko ang kanyang likod at sinabi, "Ate, nandito ako." Dahan-dahan siyang kumalma. Mahinang sabi, naalala ko ang kanyang tingin sa akin, napakatutok, napaka-umaasa. Para bang ako talaga ang kanyang buong mundo. Ayaw kong makita siyang masira ang sarili, lalo na ang makita siyang dahil sa akin. Maging isang baliw na taong isasara ang sarili at ang iba sa impyerno. Ayaw ko ring makulong sa silong. Habang buhay na hindi makakita ng araw. Gusto kong makasama siya, gusto kong hawakan ang kanyang kamay sa liwanag. Gusto kong matutunan niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi pagkontrol, hindi pagkulong. Kundi 2 taong malaya ang pumiling magkasama ng kusa kahit mahirap. Kahit baka matagalan, kahit baka mabigo, gusto ko pa ring subukan. Kaya simula noon, nagplano na ako. Pagbalik ko, unti-unti ko siyang gagabayan para maintindihan niya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pagkulong, hindi pagmamay-ari, kundi respeto sa isa't isa, kalayaan ng bawat isa, ngunit patuloy pa ring pipiliin ang manatili sa tabi ng isa't isa. Naisip ko, wala siya, napalitan ito ng pagdilim ng aking paningin, ngunit paggising ko, malamig ang aking pulso. Gabi na nang lumapag ang eroplano. Malamig na malamig ang taglamig na gabi. Mahigpit kong ibinalot ang aking jacket.
Pagkatapos kunin ang bagahe at lumabas ng airport, pagdating ko sa pinto, nakasalubong ko ang dati kong kaklase sa high school na si Lin Weiwei. Masayahin siya at mumiti, binati ako, tinanong kung kailan ako umuwi at kamusta ako kamakailan. Nag-usap lang kami ng ilang salita, magalang at malayo, ordinaryong pagbabatian lang ng mga kaklase. Hindi kami nagtagal naghiwalay. Lumingon ako para sumakay ng taxi pa uwi, ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko. Biglang may naramdamang pagkahilo sa likod ng aking ulo. May mahinang amoy sa hangin, ang amoy ni Shen Xinyan. Malamig ngunit matamis, gumalaw ako at napagtantong may mali. Ang aking pulso at bukong-bukong. Parehong may malamig na metal na posas. Ang kabilang dulo ay nakakabit sa ulo at paa ng kama. Mahigpit akong nakagapos sa kama. Napakalimitado ng aking saklaw ng paggalaw. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Nang sinusubukan kong kumalas, naramdaman ko na parang may tao sa aking yakap. Hindi ko na kailangang isipin, alam ko na kung sino. Shen Xinyan. Nakahiga siya ng tahimik sa aking yakap, mahigpit akong hinahawakan. Para bang sa wakas ay natagpuan niya ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo na nawala sa kanya ng matagal. Tumingin sa babaeng nasa aking yakap, huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Kinabukasan, paggising ko. Wala na ang tao sa aking yakap. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok siya, dala ang isang mangkok ng lugaw. Nakaputing damit siya, mukhang malumanay at malinis, walang pinagkaiba sa dati. Ngunit sa kanyang mga mata, may pagkadeterminado at pagmamay-ari na hindi ko pa nakita, na para bang nakatingin sa isang bagay na nawala at natagpuan. Isang bagay na hindi na niya pakakawalan. Lumapit siya sa kama at umupo, nakatitig sa akin. Ngumiti siya ng bahagya, gising ka na. Tiningnan ko siya, nadama ko ang sakit at kawalan ng pag-asa sa aking puso. Mahal ko siya, ngunit hindi ko matatanggap ang ganitong paraan. Kailangan ko siyang maintindihan. Ang pagpipilit ay lalo lamang magtutulak sa akin papalayo. Tanging ang normal na pag-ibig lamang ang makakapagpatuloy sa atin. Iniwas ko ang aking ulo, hindi nagsasalita. Ang mga susunod na araw ay isang mahabang tahimik na paghihian. Sa unang linggo, tumanggi akong makipag-usap sa kanya. Hindi ko kinain ang pagkaing ginawa niya. Hindi ko ininom ang tubig na ibinigay niya. Kapag nagsasalita siya sa akin, ipipikit ko ang aking mga mata na parang natutulog. Kapag nagsusubo siya ng lugaw sa aking bibig, isasara ko ang aking bibig. Hahalikan niya ako sa bibig para pakainin ako ng lugaw. Patuloy akong iiwas, kahit na matapon ang lugaw kung saan-saan. Hindi siya nagagalit, tahimik lamang niyang nililinis at muling nagsasalin ng isa pang mangkok. Araw-araw, gagawin niya ang parehong bagay. Naglilinis ng aking mukha, naglilinis ng aking mga kamay, nagtatakip ng kumot. Pagkatapos ay upo sa gilid ng kama, mag-isa, nagkukwento tungkol sa aming pagkabata. Nga, sinasabi kong ginugol ko ang isang buong hapon sa silid kasama mo noon, 2 bata, walang nagsasalita, nagkakasama lang hanggang sa dumilim. Sinasabi kong inalagaan kita sa paaralan, pinrotektahan ka, hindi ko hinayaang inapi ka ng iba, sinasabi kong sabay tayong umuwi mula sa paaralan. Hawak mo ang kamay ko, hakbang-hakbang na naglalakad sa paglubog ng araw, ang mga anino ay humahaba ng humahaba. Sinasabi kong nagkakaroon ka ng masamang panaginip sa gabi, hinahaplos ko ang likod mo at sinasabi, kapatid mo ito, huwag kang matakot. Kapag sinasabi mo ito, ang iyong tinig ay kasing lambing ng isang awiting pampatulog, ang iyong mga mata ay puno ng pagmamahal na parang alaala ng pinakamagagandang bagay sa mundo. Minsan, habang nagsasalita ka, inaabot mo ang iyong kamay para hawakan ang aking mukha, ang iyong mga daliri ay napakagaan, na para bang natatakot na baka mababasag ang isang bagay. Naaalala mo pa ba? Lagi mong itanong. Hindi ako sumasagot. Habang nagsasalita, paminsan-minsan binabanggit mo ang 3 taong iyon. Noong gabing umalis ka, gising ako. Isang gabi, di. Bigla mong sinabi, nanigas ang buong katawan ko. Nakaupo ka sa gilid ng kama, nakatalikod sa liwanag. Ang iyong anino ay nasa dilim, hindi malinaw ang iyong ekspresyon, ngunit ang iyong tinig ay mahina, na parang nagsasalita tungkol sa isang napakalumang bagay. Narinig ko ang tunog ng iyong pag-aayos ng mga gamit. Napakahina, halos hindi marinig. Ngunit nagising ako. Hindi ko iminulat ang aking mga mata, hindi rin ako gumalaw. Gusto kong makita kung lalapit ka para magpaalam. Kung hahalikan mo ako, o kahit titingnan mo lang ako. Huminto ka. Ngunit hindi mo ginawa. Umalis ka na lang. Narinig ko ang mahinang pagsara ng pinto. Nakahiga ako sa dilim ng napakatagal. Pagkatapos ay bumangon ako at lumapit sa bintana. Pinanood ko ang iyong sasakyan papalayo, hanggang sa maabot nito ang liwanag ng poste, lumiko at naglaho. Nakatayo lang ako doon hanggang sa umaga. Lumingon ka at tiningnan mo ako.
Ang iyong mga mata ay kumikinang sa madilim na liwanag. Ngunit walang luha. Pagkatapos ay sinabi ni Papa na hayaan na kitang umalis. Kung sa akin ka, babalik ka. Sinabi ko, sige. Naghintay ako ng 3 taon. Araw-araw. Bawat oras, bawat minuto, naghihintay ako. Naghintay ako. Lumuhod siya, at binigyan ako ng isang napakagaan na halik sa sulok ng aking mga labi, na parang isang balahibo. Kaya hindi ka na pwedeng umalis. Sa ikalawang linggo, nagsimula akong kumain muli. Hindi dahil sumuko ako, kundi dahil baka mamatay na ako kung hindi ako kakain, at ano ang mangyayari sa kanya kung mamatay ako. Hindi ko maisip, ngunit hindi pa rin ako nagsasalita sa kanya. Binubuksan niya ang kanyang bibig para sa akin, ngunit palaging nakatingin sa ibang direksyon, na para bang isa lamang siyang hangin. Kapag pinupunasan niya ang aking mukha, ipinipikit ko ang aking mga mata. Ito ay parang isang walang kaluluwang pag-arte. Ang katahimikang ito ay mas nakakabagabag sa kanya, kaysa sa pagtutol. Nakikita ko, minsan kapag ginagawa niya ito, gumagalaw ang kanyang mga kamay. Minsan, habang nagsasalita, naninigas ang kanyang tinig. Minsan, inaakala niyang tulog na ako, kaya marahan niyang isinasandal ang kanyang ulo sa aking balikat at sinasabi ng napakahina. At ako ay naghihintay na maisip niya na hindi gagana ang landas na ito. Sa ikatlong linggo, nagsimulang magbago ang sitwasyon. Nagsimula siyang maging balisa. Minsan, habang pinapakain ako, bigla siyang titigil at matagal akong tititigan. Mayroong bagay sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay hahawak siya sa aking ilong para suriin kung humihinga pa ako, at saka lamang siya makakahinga ng maluwag. Sa gabi, ilang beses siyang nagigising. Nagpapanggap akong tulog, at nararamdaman ko siyang palaging naglalagay ng kanyang tenga sa aking dibdib. Pinakikinggan ang tibok ng aking puso. Pagkatapos, marahan siyang tatabi muli sa aking yakap, mas mahigpit ang kanyang pagyakap. Isang gabi, habang kalahating tulog, narinig ko siyang nagsasalita ng Ki Menghua. Paulit-ulit, tinatawag niya ang aking pangalan, ang kanyang tinig ay mahina at nagmamadali. May kasamang iyak, "Huwag kang umalis, huwag mo akong iwan. Magiging mabait ako, susundin ko. Babaguhin ko lahat." Saka siya biglang sumigaw. Nagising siya mula sa kanyang panaginip, nanginginig. Tumitig siya ng ilang segundo bago biglang lumingon sa akin, na para bang tinitiyak kung nandito pa ako. Pagkatapos ay yumakap siya sa akin, nakakapit ng mahigpit. Nanginginig ang buong katawan niya na parang basang pusa. Umiiyak siya. Umiiyak siya ng mahina at napipigilan, na parang natatakot na magising ako. Ngunit hindi ako tulog. Sa sandaling iyon, halos sumuko na ako. Umaga ng ika-21 araw. May kaunting sinag ng araw na pumasok sa siwang ng kurtina. May dala siyang mangkok ng lugaw at pumasok, at umupo sa tabi ng kama tulad ng dati. Tulad ng dati, walang ekspresyon akong bumuka ng bibig at lumunok, nakatingin sa kisam ng walang laman ang mga mata. Nang matapos siyang magpakain. Hindi siya umalis tulad ng dati, bagkus ay nakaupo lang. Tahimik ang silid. Tahimik na maririnig ang tunog ng segundo ng orasan sa dingding. Pagkatapos ay narinig ko siyang magsalita. Ika-21 araw na, ang sabi niya ng mahina, parang patak ng balahibo ng ulan sa ibabaw ng tubig. Hindi ka nagsasalita sa akin, hindi mo tinitingnan ang mga mata ko. Kinikilabutan ka kapag hinahawakan kita. Alam ko lahat iyon. Akala ko sapat na ako basta't kasama kita, basta't nakikita kita. Nagsimulang manginig ang boses niya, pero nagkamali ako. Nandito ka, napakalapit sa akin. Pero pakiramdam ko'y umalis ka na, napakalayo mo. Yumuko ako at hindi siya tiningnan. Sa susunod na sandali, naramdaman ko ang mainit na bagay na tumutulo sa likod ng kamay ko. Isang patak, dalawa, dumarami. Sa huling sandali, lumingon ako. Umiiyak siya. Malalaki at mabibigat na patak ng luha ang dumadaloy sa mukha niya, tumatama sa likod ng kamay ko, at nakakapaso. Mahigpit niyang kinagat ang labi niya. Bahagyang nanginginig ang balikat niya, pilit niyang pinipigilan ang pag-iyak, pero hindi niya kaya. Tinitingnan niya ako, walang pagkamakasarili o kabaliwan sa mga mata niya, kundi purong desperasyon at takot. "Shen Xian," sigaw niya sa pangalan ko, garalgal ang boses na parang pinipigilan ang paghinga. Luha at sipon ang bumabalot sa mukha niya, napakawalang kabuluhan, ang kanyang mukhang pinong-pino ay gusot. Tulad ng isang bata na nakaranas ng napakalaking pagkakapinsala, ngunit hindi alam kung kanino sasabihin. Tulad ng batang babae na nanginginig sa sulok 14 na taon na ang nakalipas. Parang may humahawak sa puso ko, pinipiga ito ng husto, masakit na hindi ako makahinga. Pero alam kong hindi ko pwedeng isuko. Kung susuko ako ngayon, hindi ko na siya mapapatunayan kailanman. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at tumingin sa kanya. Ito ang unang beses sa loob ng 21 araw na direkta kong tiningnan ang mga mata niya. Nang magsalita ako, ang boses ko ay garalgal na parang hindi akin. Hindi ito pag-ibig.
Napatigil siya, patuloy ang pagtulo ng luha. Gusto mo lang masapatan ang sarili mong kapritso. Gusto mo lang akong ikulong sa tabi mo, para sa iyo lang ako. Sinabi ko ito ng isa-isa. Pinilit kong gawing kalmado ang boses ko. Ang pag-ibig ay pantay, ito ay paggalang, pag-unawa, at pagbibigay ng kalayaan sa isa't isa. Hindi ito pagkakulong, hindi ito pagkakaputol, hindi ito pagkuha ng lahat sa isang tao, para lang manatili sa tabi mo. Binibigkis mo ako rito, nakakadena, hindi mo ako pinapayagang umalis o makakita ng sinuman. Saan nandoon ang pagiging pantay at paggalang? Hindi siya nagsalita, tumingin lang sa akin. Nanginginig ang labi niya. Sa loob ng 21 araw na ito, hindi ako naging masaya kahit isang minuto, sabi ko. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi na ako minamahal. Nakakulong lang ako. Nakakulong ako sa iyo. Ang huling mga salita ay parang kutsilyong tumusok sa puso niya. Ang mukha niya ay agad na naging maputla at malungkot. Nabuwal ang buong katawan na parang tinanggalan ng lahat ng lakas. Tila nakakabingi ang katahimikan sa silid. Tanging ang pinipigilan at basag na paghinga lamang ang naririnig. Hindi ko alam kung gaano katagal, unti-unti siyang tumayo. Nakayuko, hindi makita ang ekspresyon ng mukha. Pagkatapos ay humarap siya, naglakad patungo sa bedside table at binuksan ang drawer. Kumuha siya ng isang susi. Naglakad siya pabalik sa kama, lumuhod, at nagsimulang kalasin ang mga posa sa aking pulso. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanginginig ng malala. Ilang beses na hindi tumama sa butas ng susi. Kinagat niya ang kanyang labi, unti-unting bumabagsak ang mga luha, tumatama sa likod ng aking kamay, tumatama sa posas. Ngunit hindi talaga siya tumitingin sa akin. Bumukas ang una, bumukas ang pangalawa. Pagkatapos ay ang mga bukong-bukong. Matapos maalis lahat, nakaluhod pa rin siya doon. Nakayuko, nakakakuba-kuba ang balikat. Umalis ka na, sabi niya, mahina ang boses. Mahina na parang tinig ng lamok, hindi ako kumilos. Sabi ko, umalis ka na. Bigla siyang tumingala at sumigaw sa akin, puno ng luha ang mukha. Hindi mo ba gustong umalis? Hindi mo ba iniisip na kinukulong kita? Bakit hindi ka umalis? Umalis ka na. Habang sumisigaw, ang boses ay tuluyang nagbago, nagiging basag at hindi na halos maintindihan. Tiningnan ko siya, tiningnan ang kanyang namumulang mga mata, tiningnan ang kanyang mukhang puno ng luha. Tiningnan ang kanyang pagsisikap na pigilan, ngunit hindi napigilan ang panginginig. Pagkatapos ay inabot ko ang aking kamay. Inangat ko siya mula sa lupa at mahigpit na niyakap. Inigpitan niya ang kanyang pagkakapit. Hindi ako aalis, sabi ko. Niyugyug siya ng malakas sa aking yakap. Pagkatapos ay humikbi siya ng malakas, na parang isang bata na paulit-ulit na napabayaan. Sa wakas ay pinulot na. Mahigpit niyang hinawakan ang aking damit, halos mabaon ang mga kuko sa laman. Umiiyak siya ng mahina, tila mawawalan ng lakas. Kung hindi ko siya yakap, tiyak na madudulas siya sa lupa. Hindi ako nagsalita. Yakap ko lang siya, mahinang tinatapik ang kanyang likod. Matagal siyang umiyak, hanggang sa paghinga na lamang ang kanyang naririnig. Niyakap niya ako ng mahigpit, na parang isang maliit na hayop na sumuko na sa pakikipaglaban, ngunit natatakot pa rin na iwanan. Pinapalaya na kita. Sabi niya ng paos, ang boses ay nakalubog sa aking dibdib. Susundin ko ang sinasabi mo. Hindi na kita ikukulong. Huwag mo akong iwan. Hinalikan ko ang kanyang noo ng marahan. Hindi ako aalis, sabi ko. Ngunit kailangan mong matutunan kung paano magmahal. Tumango siya sa aking yakap, malakas ang pagkakayugyog. Mula noon, siya mismo ang nagbukas ng lahat ng posas. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iyak. Tahimik niya akong pinakawalan. Paglabas ko sa bahay na iyon, sa sandaling umalis ako. Ang sikat ng araw ay nakakasilaw sa aking mga mata. Ngunit alam ko na hindi siya sumuko. Natuto na lang siya. Mahalin ako sa paraang gusto ko. Pag-uwi, nakilala ko na rin sa wakas ang aking mga adoptive parents. Nag-usap kami ng matagal. Sinusuportahan nila ang aking desisyon at umaasa rin silang kaya kong dahan-dahang gabayan ang pag-iisip niya upang matuto siyang magmahal ng normal. Sa halip na gumamit ng pagkahumaling at pagpigil, inayos nila ako sa kumpanya ng pamilya, simula sa pinakamababang antas. Dahan-dahan kong nakilala ang negosyo. Ang relasyon namin ni Shenzinian ay pansamantalang bumalik sa kapayapaan. Tulad ng isang ordinaryong pag-ibigan na bagong nagkakatugma at dahan-dahang nag-aayos. Hindi na siya lihim na pumapasok sa kwarto ko. Hindi na siya basta-basta humahawak sa akin. Hindi na siya agad nananakit ng mga tao sa paligid ko. Nagtitimpi siya, nagpipigil. Sinusubukan niyang bigyan ako ng kaunting espasyo. Hanggang sa araw na iyon, habang nasa kumpanya ako at kinakausap ko ang isang bagong babaeng tauhan tungkol sa mga report at dokumento. Medyo lumapit ako at nagtagal ang usapan na nahuli ni Zinian na naghahanap sa akin. Nakatayo siya sa di kalayuan, maputla ang mukha at malamig ang mga mata. Hindi siya nagsalita.
Lumingon siya at umalis. Kinabukasan, ang babaeng tauhan na iyon ay inilipat sa sangay sa ibang bayan. Hindi na siya muling nagpakita sa akin. Alam kong siya ang gumawa nito. Nang mahanap ko siya, nasa balkonahe siya ng opisina, nakatalikod sa akin, bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat. Lumapit ako at akmang magsasalita, ngunit siya ay nakunot na ang mga mata at nagsimulang tumulo ang luha. Ang kanyang boses ay puno ng pinipigilang sakit at pagpupunyagi. Nagsisikap na akong magpigil. Talagang nagsisikap ako. Nagsisikap akong kontrolin ang sarili ko, na hindi kaikulong, na hindi makasakit ng iba. Gusto kong maging normal, gusto kong maging maayos ang relasyon natin, pero hindi ko magawa. Sa tuwing naiisip kong may lumalapit sa iyo, may nakakausap ka, may ngumingiti sa iyo. Natatakot ako. Natatakot akong mawala ka, natatakot akong iwan mo ako. Natatakot akong umalis ka. Sa tuwing naiisip ko ang mga ito, gusto kong ikulong ka habang buhay. Para ikaw lang ang makakita sa akin. Lumingon siya. Basang-basa ng luha ang mukha, puno ng kawalan ng tulong at kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Mabuti ba ako? Hindi na ba ako magbabago kailanman? Tiningnan ko siyang umiiyak na parang bata. Lahat ng aking pagsaway at lahat ng teorya ay nakabara sa aking lalamunan. Iniabot ko ang aking kamay at mahigpit ko siyang niyakap, tinaplos ang kanyang likod at mahinahong sinabi, "Huwag kang umiyak, nandito ako. Alam kong takot ka. Bibigyan kita ng seguridad. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Saan ako pupunta, sino ang makikilala ko, ano ang gagawin ko, ipapaalam ko sa iyo. Ngunit, Zinian, kailangan ko rin ng sosyal na pakikipag-ugnayan. Kailangan ko ng trabaho, kailangan ko ng normal na buhay. Kung naiintindihan mo ako, samahan kita. Dahan-dahan tayo, okay?" Tumango siya sa aking dibdib, mahigpit niyakap ang aking baywang. Umiiyak na parang bata. Simula sa araw na iyon, nagsimula akong kusang ipaalam sa kanya ang lahat. Saan ako pupunta? Sino ang makikilala ko? Lalaki o babae? Kailan ako uwi? Lahat ay malinaw kong ipinapaalam sa kanya ng maaga. Kahit na makipag-usap lang ako sa babaeng katrabaho tungkol sa trabaho, sasabihin ko pa rin sa kanya ng tapat. Sinasadyang hindi ko siya niloloko. Unti-unti siyang nagkaroon ng katiyakan, hindi na siya gaanong nababalisa, hindi na siya gaanong matindi. Hinihintay niya akong umuwi. Magluluto siya para sa akin. Mananatili siyang tahimik sa tabi ko. Hindi na niya basta-basta palalayasin ang mga tao sa paligid ko. Hindi na siya basta-basta magkakaroon ng paranoid na emosyon. Unti-unti nang nagiging normal ang aming relasyon. Walang pagkakagapos, walang pagkakakulong, walang matinding kasamahan sa laban. Tanging ang pagiging magkasama, paggalang sa isa't isa, at pagpapahalaga sa isa't isa. Sa araw na maging handa na ang lahat, naghanda na ako ng singsing. Sa bay window kung saan kami madalas tumambay noong bata pa kami. Hihingiin ko ang kanyang kamay. Ang araw na iyon ay napakaliwanag, halos kapareho ng unang beses ko siyang nakita 14 na taon na ang nakalilipas. Ang ginintuang liwanag ay tumatago sa salamin na bumabalot sa kanya. Nakasuot siya ng puting damit, nakaupo sa bay window, tila isang nilalang. Ang kaluluwang muling binuhay, ang isang napakagandang burda. Lumuhod ako, seryosong tiningnan ang kanyang mga mata, at sinabi ko, salita bawat salita. "Shenzhen yan, gusto kita. Matagal na kitang gusto. Gusto kitang pakasalan. Gusto kong makasama ka habang buhay. Hindi bilang magkapatid, kundi bilang magkasintahan. Handa ka bang pakasalan ako?" Siya ay nagulat sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay nagsimulang tumulo ang malalaking luha. Tumango siya ng mahigpit, halos hindi makapagsalita ng malinaw, "Handa ako." Ang singsing ay dahan-dahang isinuot. Nang maisuot ang singsing sa kanyang palasingsingan, niyakap niya ako ng mahigpit. Nais niyang isama ako sa kanyang pagkatao. "Hindi ka na pwedeng umalis ng palihim." Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking dibdib. "Hindi na," sabi niya ng mahina. Hindi ko napigilang umiti at hinaplos ko ang kanyang mahabang buhok. Hindi na ako aalis. Hindi na ako aalis sa buhay na ito. Ang mga bagay na hindi ko kailanman pinangarap ay nais niyang maranasan kasama ko. Sabi ko, sige. Kaya sa sumunod na kalahating taon, kami, tulad ng 2 taong bagong umibig, ay dahan-dahang binayaran ang lahat ng tamis na nawala sa loob ng mahigit 10 taon. Magkahawak kamay kaming naglakad sa mga lumang kalsada kung saan kami nag-aaral noong bata pa kami. Naghalikan kami ng marahan sa paglubog ng araw. Manonood kami ng mga pelikulang hating gabi. Sa madilim na sinehan, lihim niyang ipinasandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Pupunta kami sa amusement park. Hinawakan niya ang aking kamay at sumakay kami sa roller coaster. Pagkatapos, nanginginig ang aking mga binti kaya hindi ako makalakad. Umiti ako at binuhat siya sa aking likod, naglalakad pa uwi. Magkasama kaming namimili sa grocery. Pili niyang pipiliin ang mga sangkap na gusto kong kainin.
Nagtulak ako ng shopping cart sa likuran niya, nakikinig sa kanyang mahinang bulong, mas gusto niya ito. Hindi niya gusto iyon. Isang araw, nakaupo kami sa sofa at nagbabasa ng mga lumang larawan. Nang makita namin ang isang lumang larawan ng grupo, 2 bata ang magkatabi. Siya ay walang emosyon. Habang hinahawakan ko ang lailayan ng kanyang damit, bigla siyang tumawa. Habang tumatawa, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Si Zinian, mahinang tawag niya. Salamat sa pagbabalik mo. Iniabot ko ang aking kamay at niyakap siya. Yumuko ako at hinalikan ang kanyang buhok. Nangako ako sa iyo. Pagkalipas ng kalahating taon, nagkaroon kami ng ingranding kasal. Sa totoo lang, sinabi niya na sapat na ako. Mas gusto niya ang simple. Ngunit iginiit ng mga magulang ng magkabilang panig na gawin itong marangya. Sinabi ni Shen Jianmin, mayroon lamang akong isang anak na babae. Kailangan kong ipagkasal siya ng marangal. Hinawakan ni Suwan ang kamay ko. Pumula ang kanyang mga mata. Sinabi niya, ibinibigay ko siya sa iyo. Sa nakalipas na 10 taon. Kami bilang mga magulang ay napakalaki ng pagkakautang sa kanya. Ikaw ang palaging kasama niya at nagpoprotekta sa kanya para sa amin. Mula ngayon, pakiusap na ipagpatuloy mo ang pagprotekta sa kanya. Tumango ako ng taimtim. Nanay, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko. Ang aking mga adoptive parents ngayon ay aking biyenan. Mula noong ako ay maliit, tinuring nila akong parang sarili nilang anak. Binigyan nila ako ng bahay, ng init, ng lahat ng hindi ko naging pangarap noong bata pa ako. Sa kasal, hinawakan ni Shen Jianmin ang kamay ni Zinian at dinala niya ako ng pahakbang-hakbang, pagkatapos ay taimtim na ipinasa ang kanyang kamay sa akin. Tiningnan niya ako sa mata at ang kanyang boses ay medyo garalgal. Noong una naming kinuha ka sa ampunan, ang gusto lang namin ay makasama ka pa niya. Hindi ko inaasahan na makakasama mo siya habang buhay. Tay, nabulol ako sa pagsisimula pa lang ng pagsasalita. Barado ang aking lalamunan. Tinapik niya ang aking balikat at hindi na nagdagdag pa, ngunit ang kanyang mga mata ay namasa rin. Si Suwan ay nakatayo sa gilid, umiiyak na at hindi makapagsalita, ngunit patuloy na tumatango. Patuloy na nagpupunas ng luha. Nang palitan ang mga panata, tiningnan ako ni Sinin sa mata. Sinabi niya bawat salita, Shen Zian, mula noong ako ay bata pa, ikaw lamang ang nasa mundo ko. Dati at sa hinaharap din, ngunit ngayon naiintindihan ko na ang pagmamahal ay hindi ang pagkulong sa iyo, kundi ang hayaan kang manatili sa tabi ko ng buong puso. Magsisikap na maging isang karapat-dapat na kasama. Hindi ako mananampal, hindi ako magiging makasarili, hindi ko sasaktan ang sinuman sa paligid mo. Kung magkamali ulit ako, paalalahanan mo ako, turuan mo ako. Huwag mong kalimutan dahil wala ka. Hindi talaga ako mabubuhay. Hinigpitan ko ang kanyang kamay at tiningnan siya sa mata. Sumagot ako ng taimtim, Shen Zinian, hindi kita iiwan. Hindi ko iiwan. Magiging mabuti tayo unti-unti, magiging matanda tayo na magkasama. Pagkasabi nito, naghalik kami ng may pagmamahal at pumalakpak ang buong madla. Maraming tao ang dumating sa kasal. May mga dating kaklase namin, mga kasamahan sa kumpanya, mga kamag-anak mula sa malayo. At may mga kapitbahay na tumingin sa amin habang lumalaki kami. Lahat sila ay nakangiti at binabati kami, sinasabing kami ay mga childhood sweethearts. Sinasabi nilang kami ay perpekto para sa isa't isa, sinasabi nilang kami ang pinakabagay na magkasama na magkasintahan na nakita nila. Walang nakakaalam ng mga liko-liko na daan na aming dinaanan noon. Ang mga pakikibaka, ang mga madilim na sandali. Walang nakakaalam. Nakulong niya ako ng buong 21 araw. Walang nakakaalam kung ilang bagong doktor ang aking kinonsulta sa ibang bansa sa loob ng 3 taon. Gaano karaming mga pinakamasamang senaryo ang aking inihanda. Nakita lang nila ang isang bagong mag-asawa na mahigpit na magkayakap sa ilalim ng araw. Habang nagtataas ng baso, si Shen Jianmin ay medyo nalasing at hinawakan ang aking kamay, paulit-ulit na sinasabi. Zian, noong una naming pinili ka mula sa ampunan, sa napakaraming bata. Pinili ka namin sa unang tingin. Alam mo kung bakit? Umiling ako. Sa malinis na tingin mo, sabi niya, hindi ito yung malinis na nagpapasalamat. Totoong malinis. Alam na namin noon, ang batang tulad nito ay hindi mananakit kay niyan. Maging totoo at tapat sa kanya. Hindi talaga kami nagkamali ng pinili. Tumango si Suwan sa gilid. Nang magkaproblema si Nian noong bata pa siya, naging abala kami. Napakabala namin na halos wala kaming oras para samahan siya. Isinara niya ang sarili niya sa lahat, hindi siya nakikipag-usap kaninuman. Nagpapanik na kami, namuti na ang buhok namin. Kalaunan, may nagmungkahi na mag-ampon kami ng bata, sabi nila baka mas mabuti kung may kasama siya. Sa dami ng mga bata, ikaw lang ang nagpumilit na tumayo sa tapat ng pinto niya buong hapon. Sabi ng yaya,
tumayo ka raw hanggang gabi noong araw na iyon, namanhid na ang mga binti mo pero hindi ka umalis. Noon ko na alam. Naging liwanag ka para sa kanya. Habang naririnig ko ang mga salitang ito, nanlambot at nanikip ang dibdib ko. Sa totoo lang, noon ay hindi ko lang alam ang gagawin. Naaawa lang ako sa maliit na babaeng nakaupo sa tabi ng bintana, napakalungkot niya. Gusto ko lang siyang samahan. Hindi ko akalain na aabutin ito ng isang buhay. Sa gabi, pagkatapos umalis ng mga bisita. Sa wakas ay nakabalik kami sa bagong bahay. Pagod na pagod ako, nahiga ako sa kama at ayokong gumalaw. Dahan-dahan siyang humiga sa tabi ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Narinig ko siyang bumulong ng pangalan ko. Yitsen, mahina ang boses niya. Hindi ako nagsasalita. Mabilis na naging pantay ang paghinga namin. Maganda ang liwanag ng buwan sa labas ng bintana, mahinang bumabagsak sa amin. Parang isang malambot na buhangin. Alam ko, ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lang. Hindi mawawala ang pagiging dominante niya dahil lang sa isang kasal. Ang mga kasamahan niya sa digmaan ay hindi rin magbabago dahil lang sa ilang panata. Sa mga darating na araw, magkakaroon pa rin ng hindi pagkakaunawaan, magkakaroon pa rin ng pagtatalo. Magkakaroon pa rin ng mga pagkakataon na hindi niya makontrol. Pero okay lang, mayroon tayong buong buhay. Para dahan-dahan, basta nandito siya, basta nandito ako. Dagdag na kaalaman, unang pananaw ni Shen Zian. Pagkatapos ng kasal, umalis na ang lahat ng bisita. Tanging ako at si Shen Zian lang ang natira sa silid. Pagod na ako, kaya mabilis akong nakatulog sa kama. Ang mga kilay niya ay banayad at mahinahon. Parang ang batang lalaki noon na tahimik na sumama sa akin sa loob ng isang hapon. Maingat kong hinaplos ang mga labi niya. Tumayo ako ng tahimik at dahan-dahang naglakad papunta sa silong. Madilim dito. May isang maliit na ilaw lang. Sa mesa ay naroon ang talaarawan na isinusulat ko na sa maraming taon. Binuksan ko ang huling pahina, kinuha ang panulat at dahan-dahang isinulat ang huling entry. Mula noong bata pa ako, alam ko na sa bahay na ito, ako ay nag-iisa. Naging abala ang mga magulang ko, abala sila kaya bihira silang umuwi, abala sila kaya bihira nilang tingnan ako. Naiinggit ako sa ibang mga bata na may yakap mula sa kanilang mga magulang, kasama ang kanilang mga magulang. Pero wala akong anumang bagay, hanggang sa aksidente. Sa totoo lang, wala namang psychological trauma, wala namang pinsala, wala akong takot na maging agresibo. Lahat ito ay pinagpanggap ko. Noong araw na iyon, nakita ko ang mga magulang ko na nagkawasak-wasak at bigla kong naintindihan ang isang bagay. Ang batang umiiyak ay nakakakuha ng candy. Kapag ako ay nagkakasakit, kapag ako ay nasa problema, kapag ako ay mahina at kaawa-awa, doon lang sila tunay na nagbibigay pansin sa akin, doon lang sila nagmamalasakit sa akin. Akala ko ang pagpapanggap na may sakit ay makakakuha ng atensyon. Ngunit ang dumating ay hindi karagdagang pagmamalasakit, kundi isang maliit na batang lalaki. Ang pangalan niya ay Shen Zian. Maliit siya at mahinahon, ang kanyang mga mata ay malinis, at nagsasalita siya ng mahinahon. Sa simula, kinamumuhian ko siya, iniisip kong kukunin niya ang mga bagay na dapat ay akin. Ngunit habang nagtatagal kaming magkasama, nalaman ko na ang kanyang kasama at pagmamahal sa akin, ay higit pa sa pinagsamang pagmamahal ng aking mga magulang. Sasabayan niya ako, poprotektahan ako, hahawakan ang aking kamay at aalalahanin ako. Siya lamang sa buong mundo ang hindi ako iiwan. Nagsimula akong umasa sa kanya, at pagkatapos ay umibig ng malalim sa kanya. Habang tumatanda ako, mas nagiging mabangis ang aking pagnanais na siya ay maging akin. Gusto ko lang siyang mapasa akin ng lubusan. Pagkatapos ay nagsimula siyang lumayo sa akin, nagsimulang lumayo. Natakot akong mabuti, kaya patuloy akong nagpanggap na kaawa-awa, nagpanggap na mahina, nagpanggap na hindi ko kaya siyang iwan. Tulad ng inaasahan, hindi niya ako matulak palayo. Noong high school, nakita niya ang aking talaarawan. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Iyon ang unang beses na halos mawalan ako ng kontrol. Nais kong agad ko siyang ikulong noon, upang hindi na siya makita ng iba. Ngunit nakita ko rin ang pag-aalinlangan at pagdadalawang isip sa kanyang mga mata. Alam kong gusto niya rin ako, kaya nakipagtulungan ako sa kanya, sinusuportahan siya. Ngunit umalis pa rin siya noong gabing iyon. Tahimik siyang umalis, tumayo ako sa bintana. Pinagmamasdan ang kanyang likod na nawawala sa ilalim ng mga poste ng ilaw. Sa sandaling iyon, gusto ko talagang pumatay. Gusto kong tumakbo palabas at hulihin siya. Gusto ko siyang ikulong habang buhay upang hindi na siya makatakas. Ngunit pinigilan ako ng aking ama. Sinabi niya, hayaan mo siyang umalis. Kung siya ay talagang para sa iyo, babalik siya. Nagpa siya akong maghintay ng 3 taon. Araw-araw, bawat gabi. Bawat minuto. Iniisip ko siya ng halos mabaliw.
Gusto kong lumipad sa ibang bansa para hanapin siya. Ngunit itinago ng aking mga magulang ang aking pasaporte at naglagay sila ng mga bantay sa akin. Hindi nila ako pinayagang lumabas. Sabi nila, ito ay para sa ikabubuti ko at para sa ikabubuti niya. Kinamumuhian ko sila, ngunit maaari ko lamang lihim na maghanap ng mga tao upang subaybayan siya, pagmasdan ang bawat kilos niya. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng taong nagbabantay sa kanya na nakikipag-ugnayan siya sa iba't ibang psychologist. Alam kong mahal din niya ako. Alam kong nais niyang iligtas ako, nais niyang gawin akong normal. Kung gayon, makikipagtulungan ako sa kanya sa pag-arte. Nagpapanggap na unti-unti akong nagpapagaling, nagpapanggap na unti-unti akong nakakalimot. Akala ng lahat ay gumaling na ako. Nakayanan ko na, naging normal na tao ako. Tanging ako lang ang nakakaalam. Hindi ako kailanman gumaling. Ang aking pag-arte lamang ang naging mas mahusay. Hindi ako kailanman nagbago. Mananatili akong baliw, mananatiling mabangis. Mananatili akong gustong isara siya sa tabi ko, hindi maaaring agawin ng kahit sino. Ngunit ngayon, malugod siyang nanatili sa tabi ko. Mahal niya ako, pinakasalan niya ako, at siya ay lubusang sa akin. Hindi ko na kailangang magkunwaring may sakit, hindi ko na kailangang humingi ng tulong. Hindi ko na kailangang gumamit ng anumang sukdulang paraan upang magkaroon siya ng habang buhay. Mabuti na lang, ibinaba ko ang panulat, tiningnan ang huling linya, at ngumiti ng bahagya. Marahil sa hinaharap ay hindi ko na kailangang magsulat ng talaarawan. Isinara ko ang talaarawan at inilagay ito sa drawer, at isinara ang pinto ng basement. Sinigurado kong nakakulong ang lahat ng kadiliman at lihim sa loob, pabalik sa silid tulugan. Ang natutulog sa kama ay mahimbing. Dahan-dahan akong humiga sa yakap niya, nakasandal sa dibdib niya. Naririnig ang kanyang mahinahon at malakas na tibok ng puso, isang nasisiyahan at matamis na ngiti ang sumilay sa aking mukha. Siya ay akin. Mula pagkabata, palagi na siyang akin, at sa buong buhay ko, siya lang ang magiging akin. Buong teksto.